Good morning, guys! Happy Saturday! Hello, viewers. Where are we going, Zaki? Sledding. We're going sledding. Di sumama si Seb eh. Wait lang, may buhok na nakastuck sa ano ko. Yan. Tignan natin kung ganyan kakapal yung snow. If you can see. Tignan natin kung may enough snow para mag-sledding sila doon sa field. The last time pala na nag-sled kami, and it was our first time. Hindi ako nag-vlog. Although I just took videos lang na pinost ko sa Instagram. Pero, hindi ako nakapag-vlog na. So, sabi ko today, let's just vlog the experience. Second time experience. It's our finals week. Starting Monday. So, sabi ko, I'll just take this short time to go out. At the rest of the weekend ay mag-aaral-aral tayo. So yeah, good morning! It's all white. Nag-snow ng Wednesday night up to Thursday. Yesterday, maghapon. Kaya ganyan kakapal yung snow. Anyway, let's go! Are you excited? Yes. Okay, let's get across here. We're here. Ito yung field kung saan may sledding naganap. Meron lang specific area kung saan pwede mag-sled. Yeah. And it's sunny today. So, although kahit ganyan ka-sunny, it will take days para, it will take days para matunaw lahat ng snow na to. Yeah, there's no one here. Okay. This is supposed to be the school na papasukan sana. Ito, school to. Papasukan sana nila, pero hindi yan yung Catholic school. Yan yung public school. So, even though this is much closer to us, we opted to go to the Catholic school na medyo mas malayo ng konti. Yeah. Okay. I think there have been people who did sledding in this morning because I see the marks. I'm not sure if that is enough snow to sled on. Let's see. Okay. Nakunan ko yun, hindi ko makita ang ng araw. Dito kasi araw. Anyways,
It was fun? Ayun, tinawagan ko si Daddy. Sabi ko, sumunod na kayo kasi nagpadala din ako ng gloves kasi hindi ko na kaya. Ang sakit sa kamay. Tapos gusto nito makapag-snowball fight, hindi ko magawa. Tapos gusto mong gumawa ng snowman, hindi ko magawa kasi nga wala akong gloves. So sabi ko, sunod na kayo. So dumating sila. Akala ni Daddy, dala ko din yung sled ni Zeb. Hindi ko naman dinala, isa lang. So yun, bumalik si Daddy to get. Dito si Zebby. Hi, Zebby! Don't naman. That's dirty. Anyway, so yeah. Okay. Dami ng kids dumating. Yung mga nag-i-sledding. Hindi ako successful sa aking ano ba to? Nakikita nyo ba? Hindi ko makita, guys. Aking snowman, naging mountain lang. Ang hirap. Hindi ko alam paano gumawa ng snowman. Kailangan ko i-YouTube yan. Ang hirap. Anyways. Go! Zaki, what are you doing? Hello. Yellow children. Hey guys, we're home. It's ano na, it's 1:40. Ay, kanina pa kami nakaway. Parang ano, isa't kalating oras din kaming naglaro doon. O sila, or ako din, konti. Hindi ko talaga ma-achieve yung snowman. Wait! Natago kang Daddy. Ayun, isa't kalating oras kami naglaro-laro doon. Tapos, nung uwi na. Kasi diba sumunod lang sila, Daddy. Nung sumunod pala sila, nagdala sila ng sasakyan. Kasi nung papunta kami ni Zach, naglakad lang kami, diba? Tsaka nung last time na nagganyan kami, naglakad lang kami. So, today, may dala sila sa sasakyan nung sumunod sila ni Zeb. So, uwi na kami, nandun kami sa sasakyan. Sabi na, gusto mong practice mag-drive? Ay ko, why not? Sige. hindi ako napag-vlog. Siyempre, busy na yung mag-vlog. Pero si Zeb, nakuha na niya ako ng video sa cellphone ko. Kasi sabi ko, Zeb, video, mommy. Ayun, ano lang naman, doon lang yung sa parking lot. Kasi diba yung pinuntahan namin is school yon, yung field, kung saan kami nag-sled. Sa school yon. So, may parking lot yung school, and since it's a weekend, walang nakapark, walang tao. So, doon lang kami nagpaikot-ikot sa parking lot, nag-try mag-park, nag-try mag-reverse, lumabas sa parking, or yung parang pag-aatras ka na sa parking, kunwari, pretend na may sasakyan sa tabi ko, mga ganun. Tapos, ikot-ikot lang, saglit lang. Tapos, yun, uwi na. And yun, iniit lang ni Daddy yung lunch kasi nagluto siya kahapon ng fried chicken. So, may tira pa. Yun na yung lunch namin today. Pero sabi ko kasi ako gusto ko noodles kasi nga ang lamig. So, nag-crave ako ng noodles. So, nagluto siya ng noodles or nagluluto or baka tapos na kaya ako tinatawag. So, yun. Finals week. This coming Monday. Tatlong subjects lang yung may finals kami and buti na lang yung schedule niya ay MWF. So, yung, kunyari, yung normal class namin yung statistics, for example, ang normal class namin dun is every Tuesday and Friday. Pero pagdating sa final exam, sabay-sabay lahat ng nagte-take ng statistics. Sabay-sabay yung final exam. So, hindi yung, wala yung may mauna, tapos pwede ka magtanong, ano yung tinest niyo, mga ganun, hindi pwede. Kaya, sinasabay-sabay nila. So, kailangan siyang i-schedule. So, yung statistics namin is on Monday, 3 to 5 p.m. Ang pangit nga ng timing. So, 3 to 5 p.m. Tapos, so Wednesday naman yung microeconomics namin. Nakalimutan ko ng oras yun. Pero, basta sa Wednesday yun. And then, Friday, yung major ko, which is 3 to 6 p.m.
another pangit na oras. Parang nakakatamad na pumasok ng, magte-test ako ng alas 3 hanggang paglabas ko ng school, ang dilim na kasi nga alas 6 na. But we'll see. Tapos, ang masaklap kasi, buti na nga lang yung statistics hindi comprehensive, meaning yung from chapter 1 na diniscuss namin. So, ang statistics final exam namin is the last 4 chapters, 6 to 10. Yung microeconomics will be from start to finish, and same with accounting, of course, since it's a major. Pero buti na lang yung statistics, hindi ginawang ganun. Pero kung ginawang ganun, ewan ko na lang. Baka bagsak ako talaga. Grabe. Sobrang daming kailangan tandaan, intindihin. Ang hirap kunin ng logic kung para saan yung statistics sa buhay ko. Pero, wala tayong choice. Nakakairita talaga yung statistics. But anyway, so yun. Hindi ko alam kung mag-start na ako mag-aral ngayon or bukas na. Kasi parang feeling ko, pag nag-aral ko ngayon, by Monday, makakalimutan ko na to. Although, yung professor namin, nagbigay siya ng parang review package. Parang 20 plus questions yun. Tapos sabi niya, sagutan nyo to ng paulit-ulit hanggang sa ma-master nyo, and you should be good sa final exam. And yung binigay niya din naman questions, may solution. So, maganda din. Malalaman mo kung tama ba yung pinagagawa mo. So, yun siguro ang simulan kong gawin ay sagutan ng mga questions. First, sasagutan ko yung questions without looking sa solution. And then, we'll try and see. And then, paulit-ulit natin itatry ko. 20 plus questions. Just ko sa isang question lang. Baka 30 minutes na ako. Anyway, so yun. Kain na kami, guys. I'm hungry. And yeah. Ay, kailangan din pala namin pumunta ng mamaya. Rogers, mag-ano si daddy ng phone niya. Mag-upgrade ng phone. And sa akin nakapangalan kasi yung linya ng phone. So, kailangan nandun ako. So, yeah. Pumunta pa kami ng Sunridge later. Hey guys! We're home again. Hindi ako nakapag-vlog. So, kagaling lang namin sa mall, sa Rogers. And si daddy, bago phone, oh! Show your phone. Bilis! No. Bilis! Oh, unbox mo. No. So, he got the... Hinama mo na, daddy. Wala na pala nakasulat na number sa box. The iPhone 15. Kasi ang gamit niya ay... Ano yan? XR, daddy. That was my phone since... Ano ba yun? 2016, 16, 17? or 17 na phone. Tapos, sabi niya, yung next update ba ng iOS? Yung next update ng iOS ng Apple, hindi na siya masasama. Hindi niya pwedeng, hindi updated yung phone niya dahil sa work. So, actually, dahil sa work, kaya siya kailangan mag-update ng phone. So, yung parang sa plan lang namin, na meron siyang down payment, tapos monthly yung babayaran. And yeah, I have kami ng cinnamon roll for merienda. It's only 5.10 pero parang alas 10 na sa labas. Unbox mo na yan! Binuksan na pala to kanina sa store. So you won't get the you won't get the satisfaction of unboxing a new phone kasi binubuksan nila doon kasi parang dati meron daw instance na sinabi pagkabukas ng box walang phone sa loob. So ngayon, inaano na daw sila. Nire-require na sila na buksan yung box in front of the customer while in the store. So we got the black one. Parang matte siya, no? Matte? Matte yung color. Tapos bumili ng case na 50% off today dahil nag-avail ng phone today. So, originally $40 yung case. So, I got it for $20. 45. Pero ginawa niya, 45 pero ginawa niya ng 40 para maging $20. Sabi ko si kuya Pinoy din kasi nag-assist sa amin. Nakakatawa nga So, yun. Kaya tayo maganda. And yan. Thanks, Daddy. Thanks, Daddy. Anyway, so yeah, that's it. Hi, guys. Alas 10 na. Nakatapos lang namin
Maggupitan ng buhok ni Zach kasi ilang araw niya na akong sinasabihan na gupitan siya ng buhok. Dahil nahahabaan na siya dun sa batok tsaka yung sa mata. And medyo fail yung gupit ko sa kanya. Pero pwede na. Pero we'll see kung dadalhin ko siya bukas sa salon para ipaayos yung gupit ko. Naiirita ako sa sarili ko kasi yung pang shave, 'di ba? Meron yung guard, merong 'di ba 2, 4 ganyan, 3, 6 ganun. So ginamit ko sa kanya 3. Tapos tinanggal ko yung guard para maayos ko yung gilid, yung line para clean. Tapos sabi ko ay kulang pa to ng konting shave. Sinave ko without the guard. So, yung meron siyang part dito na side. Pero the rest is hindi. So, hindi ko alam kung ano. Hinayaan ko lang. Tapos, hinawi ko yung hair niya dito para ma-cover. Alam naman niya yung nagkamali ako. Hindi naman siya masyado bothered. Pero, yeah. Ako bothered. So, kung sinabi sa kanya kung dadaling ko siya sa salon bukas, aahitin na yung lahat. Kasi ayoko na masyadong ahit-ahit eh. But, we'll see kung mapapaayos naman nila. Anyways, kanina pa ako dito actually nagre-review. Ngayon na lang ulit ako kapag vlog. So, I'm gonna end this. Nadalawa na akong vlog na need i-edit. Anyway, thank you for watching, guys. See you on the next vlog. Bye. Say good night. Ito, hindi ko na ginapitan kasi maarte na to eh. See my old grandpa face. My old Asian grandpa face. Maarte na to. Bye, viewers. Bye. So, ayoko magkamali dyan. At gusto niyo yung mahabang I'm buhok. not leaving to Okay, anyway. Good night. Bye. Good night. Should we cut your hair? No, I like it this way.